Mga kababayan at mga mahal kong mga taga-subaybay at mga kapatid sa buong mundo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po mga kababayan, meron po tayong breaking news kasi nga po inantay ko muna na maraming mag-react at pag-aralan ko ang kanilang mga reaction sa video na ito. Itong allegedly di umano na isang tagapagturo daw ng isang reliyon ay nahuli po sa New York na kung saan naakusahan po ito na may kateks po na minor de edad, mga kababayan. Hindi po natin alam kung ano yung nilalaman ng mga text nung dalawa. Ngayon po mga kababayan, ipinahuli siya ng mga magulang nung minor de edad. Ngayon po mga kababayan, nag-viral po ito. Mga mapanirang mga tao, pagka merong nagkasala po na miyembro ng isang reliyon na ito, ay dinadamay po nila ang buong pangalan ng reliyon na ito. Nakakala mo ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat. Title pa lang mga mahal kong mga kababayan, maling-mali na po. Ang title po dito, tignan nyo po mga kababayan ang title po dito mga kababayan, tignan nyo po kung paano po nila sinisira po ang kadakilaan ng reliyon na ito. Iglesia ni Eduardo Minister arrested. Sa bawat bahay naman po kasi mga kababayan at mga kapatid, merong isang black sheep na kung saan hindi po nawawala ang masama sa isang bahay. Pagka may nagkakasala po, halimbawa po, ito example lang po pag ibang reliyon, tinatanong ba kung anong reliyon ito mga kababayan? Pag nagkasala, parang baliwala, ano yung kinabibilangan nung taong yun. Pero, pag ang miyembro ng reliyon na ito ay nagkasala, interested sila na malaman kung anong reliyon ito. Ganyan po nila sinisira ang reliyon na ito mga kababayan, na sabi nila talagang napakasama daw at marami daw gawain na masasama. Totoo ba ito mga kababayan? Itong nangyari sa New York mga kababayan, ito ay allegedly pa lang. Wala pang katunayan na merong ginagawang mali ang manggagawa na ito. Kasi kung sakali man na may nagawa itong manggagawa na ito, na isang ministro sa isang reliyon na ito, hindi po tinotolerate ng namamahala. Kahit sino ka pa, kapatid ka pa, kamag-anak, o isa kang nagtuturo sa loob ng reliyon na ito, aalisin ka. Mga mahal kong mga kababayan, para lang po sa mga nagpapakalat ng mga fake news na tila pinapasama nila, ibinibilang nila ang buong pangalan ng reliyon na ito, ay nagkakamali po kayo. Ito, pakinggan po natin itong video na ito. Look at me. My name is Pete from Protect Our Children. And you should have never ever been named protection of 12-year-old girls. Okay? No, I'm not. Yeah, I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Hey, Glenn, you have anything on you that I need to know about? Di ba may vlogger agad? Do you have anything Na tila isang setup ito mga kababayan. Isang malaking pag-uusig ito. Tignan nyo, hinuli siya. I'm in church. Church of Christ. Hindi nga natin alam Mga kababayan, hindi nga natin alam kung talagang isang ministro ito Sa daming Church of Christ sa Amerika, hindi naman niya binanggit na siya Iglesia ni Cristo. Tignan nyo mga kababayan. Pansinin nyo po. 'Di ba? Ang daming mga Church of Christ sa Amerika. Hindi niya naman binanggit na Iglesia ni Cristo siya. Parang mistaken identity ito ayon sa mga nagko-comment. Mga kababayan, at yung nag-comment pa, nakalabas sa daw umano itong taong ito. Pero mga kababayan, kung totoo ito, hindi po pinapayagan
ng pamamahala na merong ganyang ministro sa loob ng kapilya na ito o sa loob ng reliyon na ito, tinatanggal po. Lahat po ng mga masasamang mga miyembro, inaalis. Kahit isa lang matira na miyembro, okay lang, basta matanggal yung mga masasama. Yung iba kasi, dinadamay nila yung buong buong pangalan ng reliyon na ito eh. Malibo kayo dyan. Bakit pagka nagkakasala yung kareliyon nyo, hindi nyo binabanggit kung anong reliyon niya? Bakit pagka miyembro ng reliyon na ito atat na atat kayong ibalita? Ibig sabihin, meron kayong masamang interes, meron kayong masamang motibo para manira lamang. 'Di ba ganyan kayo? Kasi kung may kasalanan man itong taong ito, na sinasabi nyo ang isang ministro, tatanggalin po ito. Hindi na siya makakapagpatuloy sa kanyang ginagawang masama. Kung totoo mga kababayan kasi sa loob po ng reliyon na ito, wala pong tinotolerate. Kasi yung iba mga kababayan, parang sinasabi nila, pag nagkasala kasi ang isa, lahat na tinutukoy. Paano naman yung mga banal na mga miyembro na wala namang kinalaman dito? So, pati lahat sila may kasalanan na din. Pati pamamahala, may kasalanan na din. Nagkakamali po kayo. Kasi, ayon po sa Biblia mga kababayan, pag malapit na po ang paghukom, pag malapit na po ang katapusan ng mundo, nililinis po ang mga banal. Talagang pipinuin ka at sasalain ka. Kung totoo man ito, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga vlogger na pinapalabas, na parang nagkasalang isa, lahatan na yung binabanggit nila. Kasi kayo, iba yung tirada nyo, parang pinapasama nyo na pati pamamahala ng reliyon na ito masama. Hindi po mga kababayan. Alam po yan ng mga miyembro ng mga kapatid sa reliyon na ito, na pag may nagkasala, talagang tatanggalin ito kahit sino pa yan. Pinosasan siya Alam nyo, wag muna tayo agad maniniwala kasi wala pa talagang resulta ito Malay natin kung hindi pala miyembro ito, mga kababayan. Marami kasing nagsasabi na mistaken identity. Ang ministro po ng Iglesia ni Cristo ay napaka mataas po ang respeto namin dyan. Hindi po basta-basta madadaig ng kasamaan yan. Napaka nila mga kababayan. Kumbaga sa salamin, mahirap po silang basagin. Kung totoo man ito, hindi po talaga ito tolerate yan. Kung sakali na totoo ito, hindi po yan papayagan ng pamamahala ng reliyon na ito na magkaroon ng ganyan. Tatanggalin at tatanggalin yan. Meron ngang mga kaganapan po mga mahal kong mga kababayan Alam po ito ng mga miyembro ng reliyon na ito, na pag ang miyembro ay napahamak po sa isang lugar, lalong-lalo na po sa isang inuman, na disgrasya po ito, halimbawa lang nasaksak ito. Tapos ininvestigahan na siya pala ang may kasalanan. Halimbawa po mga kababayan, ay nagkakarakrus. Napadaan yung isang kapatid, halimbawa lang at nagkahulihan. At nadamay itong isang miyembro na ito. Pag nalaman niya ng pamunuan o tagapamahalang pangkalahatan ng reliyon na ito, at susuriin kung kasama siya talaga doon at kung may kasalanan siya, bakit nahuli siya at nakulong.
Itinitiwalag po ito mga kababayan. Wala pong exempted sa mga ganitong usapin. Basta paglabag po sa mga doktrina, talagang tinatanggal po sila dito. At isa ba mga kababayan, halimbawa po nakipiesta ito at may nangyaring masama sa taong ito na miyembro ng reliyon na ito. Alam nyo ang ginagawa, halimbawa lang nakipiesta at may nangyaring masama, nabugbog ito, kung ano-anong mga masasamang pangyayari, pag inimbestigahan ito, ay tinatanggal ito mga kababayan kung mapatunayan na may kinalaman sa paglabag sa mga doktrina. Tinatanggal ito, halimbawa nagpiesta, inimbita siya ng isang kaibigan niya, napainom sila, karoon ng kaguluhan, yung miyembro na yan, napahamak, halimbawa po napukpok sa ulo, tapos sanhi ng pagka-hospital niya, at makukulong ba ito, tinatanggal po yan sa loob ng tawan, sa loob ng reliyon na ito. Hindi po pinapayagan na magkaroon ng mga ganyang mga miyembro. Halimbawa po mga kababayan, nag-outing sila at nagkaroon ng kaguluhan doon. Halimbawa, birthday, nagkaroon ng away, nagkaroon ng kung ano-anong sari-saring mga bugbugan. Pag napatunayan na ikaw ang may kasalanan at naglasing-lasing ka dyan, tatanggalin ka talaga. Hindi po tinotolerate ng pamamahala po ng reliyon na ito na magkaroon ng ganyang mga miyembro. Lalong-lalo na po kung isang ministro ng simbahan na ito. Mga kababayan, malakas po ang respeto sa mga ministro. Pag nalaman na nagkaroon ng mga ganitong mga problema, halimbawa po alam nyo sa mga manggagawa po, bawal po sa kanila ang social media. Sa totoo lang, lalo na po pag nag-aaral pa lang, bawal po sa kanila ang FB. Bawal po silang mag-messenger. Bawal po. Saka lang sila makakapag FB pagka magbabakasyon sila. Lalong-lalo na yung mga ganito. Ipinagbabawal talaga ito mga kababayan. Alam po yan ng mga miyembro na ang isang ministro sa loob ng simbahan na ito ay malaki po ang respeto dito. Hindi natin alam kung totoo ito. Itong napapanood natin. Kasi wala namang sinabi na siya'y Iglesia ni Cristo. Sa dami ng Church of Christ dyan. 'Di ba mga kababayan? Kung sinabi niyang Iglesia ni Cristo ito, malay natin kung totoo talaga na Iglesia ni Cristo ito. Yung iba kasi nag-conclude agad na, ganyan pala yan. Yung ibang mga nagbablog, mga mga, alam mo, mga uusig ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na yung mga atat na magkaroon ng views, talaga naman nauna silang mag-react. Pinanood ko lang mga kababayan yung mga react nila, title pa lang mapang-usig na Sabi ba naman dito mga kababayan at mga kapatid ayaw ko nilang banggitin yung title. Na parang sinasabi nila ang mga ministro na ito masasama. Paano naman yung mga mabubuti? Kayo nga yung mga pinuno nyo nasaksakan ng ng kasamaan. Tignan nyo yung ibang reliyon. Yung mga nahuhuli dyan na holdapper, mga kidnapper, mga nangaagaw ng motor. Anong mga reliyon na mga yan? Yung road rage na nangyari, anong reliyon na mga yan? Yung mga maaangas na nagmomotor na yan, na laging nakikipagbugbugan. Yung mga leader ng ng nasa gobyerno, na magnanakaw. Anong reliyon na mga yan? Sige nga. Kasi, alam nyo mga kababayan, itong reliyon na ito talaga ay ilaw ng sanlibutan. Talagang marami pong banal po dito sa totoo lang. Pagka may nakita silang isang miyembro
na di umano ay nakagawa ng kasalanan, ang sinasabi ng mga mang-uusig dito ay nilalahat po nila ang kabuuan ng simbahang ito. Kasi nga ito'y isang ilaw ng sanlibutan kasi, na kung sakali man na totoo itong nangyaring ito, sinasabi ko sa inyo, hindi po ito pinapayagan ng pamamahala ng simbahang ito o reliyon na ito na magkaroon ng mga ganyan. Tiwalag po ito. Antimano mga kababayan, pag nalaman na siya ang may kasalanan, tiwalag po ito. Hindi po yan pinapayagan ng mga ganyan. Alam nyo, mga maninira, mga mapang-usig, sa isang bahay, meron talagang isang black sheep. Halimbawa po sa 10 magkakapatid, may isa talaga dyan na masama ang ugali. Ganyan din sa mga reliyon. Hindi lahat perpekto. Huwag nyong idamay ang kabuuan ng reliyon na ito na pinapalabas nyo sa mga vlog nyo, na parang kasalanan na ng buong pangkalahatan ng reliyon na ito sa buong mundo. Basta kaanib ka dito, kasalanan mo na din. Halimbawa, ako, miyembro ako. Kapatid ko yun sa isang reliyon. Ibig sabihin, kasalanan ko na din. Ganon. Huwag ganon mga kababayan, na mga mapanira, lalong-lalo na ngayon, ginagawa po nila yan para siraan ang kadakilaan ng reliyon na ito. Alam niyo naman mga kababayan, kahit anong gawin nilang pag-uusig, kahit anong gawin nilang panira dito, hindi po nyo masisira ito. Mga kung sino-sino kayong mapanira, lalong-lalo na yung mga vlogger na ginagamit po ang reliyon na ito para lang kumita ng pera. Ay naku po, kahit anong gawin yung panira, kahit anong gawin yung sinasabi yung malalaswa na pamimintang, hindi nyo magagawang siraan po ito. Kasi nga po, sanay na po ang mga miyembro dito. Unang siglo pa lang, talagang inuusig na ang reliyon na ito. Sabi nga po sa Biblia, uusigin nila. Uusigin nila kayo dahil sa pangalan ko. Diba? Yun ang sabi po sa Biblia. Ituloy nyo po mga mahal kong mga kababayan at mga miyembro ng reliyon na ito. Marami talagang mabibiktima na mga alibaw, may mang-uusig. Diba? Uusigin ka. Dahil ikaw ay miyembro ng simbahang ito, uusigin ka. Lalong-lalo na kung nag-aaral ka. Totoo yan. Papasok ka pa lang, lolokohin ka na. Marami pong nakaranas dyan. Halimbawa sa isang komunidad, nalaman po na miyembro ko ng reliyon na ito. Pagkakaisahan ka. Minsan hindi ka pa bebentahan ng mga pangangailangan mo sa tindahan. Diba? Nagkaroon ng doon, kaguluhan doon. Pinagkaisahan sila ng mga tao doon. Anong ginawa ng pamamahala? Nilipat sila sa mapayapang lugar. Kung hindi ako nagkakamali, inilipat mo sila sa isang malawak na lupain. At doon, tinayuan ng pamamahala ng mga bahay. Ngayon po mga kababayan, ay payapa na po sila na nandoon sa isang lupain na wala nang makakaagaw. Ganyan po ang pamamahala, ganyan po ang pagmamahal ng isang leader ng namamahala sa reliyon na ito. Hindi niya pinapabayaan ang mga miyembro. Kung isa kang pasaway, isa kang lumalabag sa mga doktrina, mapapahamak ka talaga, tatanggalin ka talaga dyan. Hindi ka isasalba ng pamamahala, hindi ka pagtatakpan. Yung mismong nanay at kapatid nga po nagkaroon ng mga paglabag po sa loob ng reliyon na ito tignan nyo. Tinanggal. Paano pa itong sinasabi nyo na nagkasala na isang ministro? Di lalo na. Hindi po yung pinapayagan sa loob ng simbahan na ito. Diba? Hindi po pinapayagan yung ganyang gawain. Kung masama yan, tatanggalin po yan antimano.
iimbestigahan yan. Pero ang sinasabi po dito, wag po kayong agad-agad maniwala kung totoo talaga na miyembro yan. Frame up lang yan. Ginawan lang ng kung ano-anong issue. O tignan nyo mga kababayan, no? Bakit meron agad vlogger sa harapan na nagbablog na sinasabi niya, ikakalat ko ito sa social media. Ikaw na tao ka. O tignan nyo, hinusgan agad. Hindi naman natin alam kung anong mga laman ng text na yon. 'Di ba? O ano sa tingin nyo mga kababayan? Isa itong pag-uusig talaga na ginawa po nila na talagang title pa lang ng vlog nila isa ng mapang-usig na isa na talagang antikristo. Title pa lang mga kababayan at mga kapatid tinutumbok nila na meron ng kinalaman ang allegedly na ministro na ito. Kung totoo man, hindi yan papayagan ng pamamahala. Tatanggalin po yan. Alam nyo mga kababayan at mga mahal kong taga-subaybay, pag miyembro ka po dito, masakit po sa damdamin po na makita mo na kasama sila sa mga gawain na yan. Mga paglabag sa mga doktrina. Ganyan po ang samahan po dyan sa reliyon na yan. Pag may nagkasala na kapatid at napag-usapan sa lipunan, masakit po na miyembro ka na makita yung kapatid mo na nagkasala kasi nga po talagang alibok, kinurot mo po ako. Kinurot mo. Di ba masakit? Ramdam mo? Kasi parte ka ng isang katawan. Halimbawa, naghihiwa ka ng sibuyas. Nahiwa mo, nasugatan ka. Di ba masakit? Ganun po. Pag meron kang nakitang miyembro ng reliyon na ito na nasangkot sa mga gawain na masasama. Halimbawa na lang sa isang kanto napadaan tapos nag-inom. Halimbawa lang bawal lang mag-inom sa na pag isa kang miyembro, bawal po yan. Pag napatunayan na nag-inom ka, kasalanan mo na yan. Hindi ka isi-save ng kapatid. Hindi ka isi-save ng pamunuan kung kasalanan mo. Kung napadaan ka lang at napagtripan ka, malamang siguro papatawarin ka pa. Uminom ka din. Tapos nabugbog ka. Tapos ka. Naglasing-lasing ka na doon nabugbog ka, napaaway ka at nakulong ka. Pag nalaman na ganyan ang ginawa mo, at sa pagsusuri, at napatunayan na ganyan, yung dahilan bakit ka nakulong at napaaway, tanggal ka. Tanggal ka sa yung pagiging miyembro mo ay aalisin ka na. Ganyan po ang patakaran dyan. Saglit lang ang matanggal pero napakatagal pong pumasok. Pag gusto mong maging miyembro dito sa reliyon na ito, matagal po. Hindi po basta-basta makapasok dito. Para kang pumapasok sa butas ng karayom. Na yung kalabaw, ipasok mo sa butas ng karayom ay talagang mahirap. Ganun po ang pagpasok dito. Madaling matanggal. Pero yung pagpasok napakahirap. Ganun po mga kababayan. Kaya itong nangyari dito sa di umano na miyembro ng Iglesia ni Cristo o miyembro ng reliyon na ito na isang respetado at kilala po sa buong mundo na isa naman talagang banal po ito. Sa totoo lang, ito po ang hinirang ng Diyos sa huling araw. Ito po ang kanyang ililigtas. Pero dahil malapit na nga po ang paghukom, talagang yung demonyo
ay unti-unting lumalapit po sa mga banal para hilahin niya, para hindi maligtas ito. Ganyan po katindi ang mga demonyo ngayon. Talagang sisilawin ka sa bagay na ikasisira mo at ikasisira ng pamamahala ng reliyon na ito. Ganyan po ngayon kasi mga huling araw na po tayo. May mga pain po ang demonyo para hilahin ka, para hindi ka maligtas. Ganyan po ang nangyari dyan. Kung sakali po kung sakali na miyembro yan, at siya nga ay isang tagapagturo ng reliyon na ito, kung kasalanan niya, kasalanan po niya. Hindi po yan kukonsintihin ng pamamahala. Nagpadaig siya sa pain ng demonyo. Kasi tao lang din naman yan na mapusok, bugso ng damdamin. Hindi naman yan perpekto, hindi naman yan anghel. Mga kababayan, lalong-lalo mga mang-uusig, tandaan nyo po ito. Sa isang bahay, meron talagang isang miyembro na masama. Ganyan din po dito. Hindi lahat perpekto, pero wag nyo pong idamay ang kabuuan ng reliyon na parang pinapasama nyo ang buong pamunuan ng reliyon na ito. Dapat wag ganon. Dapat maging fair po tayo. Kasi pinagkakaperahan nyo na eh. Gusto nyo lang maging viral kayo eh. Diba? Ganon kayo eh. Kaya mga mahal kong mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kapatid sa reliyon na ito, magpakatatag po ang bawat isa. Yung mga ganitong mga pangyayari ay isa lamang pag-uusig ito. Huwag po agad kayong maniniwala sa mga lumalabas na video. Malay po natin ay isang frame up lang ito, isang setup lang ito para siraan ng pamamahala dito sa lupa na talaga na mga ito ang mga hinirang ng Panginoon sa mga huling araw. Once again, mga kababayan at mga kapatid, ako po si The Wonder sa Philippines. Ito bang reaction po natin? I-comment nyo po kung anong masasabi nyo dito. I-comment nyo po. Kaya minsan wag po tayo magpapapaniwala sa mga video sa social media. Malay natin isang paninira lamang po ito. Kaya yan lamang po ang aking bahagi. Mabuhay po.